If Elisa Marcos tatakbo daw pangulo sa 2028. 'Di ba? Paano kung tatakbo nga, mga kababayan? Paano kung tatakbong presidente si Lisa Marcos sa 2028? Iboboto niyo ba, mga kababayan? Kung tatakbo ba si F. Elisa ang presidente sa 2028, mga kababayan, iboboto mo ba? Ah, Kasi kung sakali, mga kababayan, si F. Elisa ay halimbawa si Mama Leni Robredo, no? Ayaw tumakbong presidente at ang Marcos administration ay walang pambato, 'di ba? So, imposible kaya na si F. Elisa ay tatakbong presidente. Eh, pagdating nito sa debate-debate, talo na si Sara. Diyos ko, si Elisa pa ba? Very New York yan. Oo, kung sumagot yan, talagang talak to talak talaga yan. Oo. Nako, posible nga ba? Kasi actually mga kababayan, eto wala naman tong wala man tong chismis, wala tayong sources Ito, gusto ko lang i-clarify, magbigay lang ako ng opinion kasi sa totoo lang mga kababayan, lagi ko kasing naririnig na parang si F. Elisa, ini-endorso niya, halimbawa katulad niyan, pumunta siya ng Valenzuela, tapos nag-i-endorso siya doon, namigay siya ng libreng bigas. Tapos syempre, kung sino yung mayor doon, sino yung congressman doon, ini-endorso niya your future senador. O katulad doon pumunta siya ng Quezon City. Sabi niya your future senador Joy Belmonte. Pumunta siya ng San Juan, your future senador Francis Zamora, di ba? So, may possibility. Actually, sa totoo lang mga kababayan, every day is another day. Hindi natin mahuhulaan mga kababayan na kada araw may mga may mga nangyayari, 'di ba? Mm. So, sa totoo lang mga kababayan, every day is another day. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari, no? Minsan magugulat tayo katulad nun kay yung basketball player sa Ateneo. Di natin akalain na ang galing-galing niya maglaro ng basketball, biglang namatay. Yeah? Hindi natin akalain, katulad kay Digong, sa sobrang lakas ni Digong, hindi natin akalain, biglang nakulong. Di ba? Katulad niyan, sa sobrang lakas ni Sara, hindi natin akalain, biglang bumagsak. Di ba? So, sa totoo lang mga kababayan, marami talagang nangyayari, no? Maraming nangyayari na hindi natin akalain. Kasi sabi nga nila, sa ngayon, sa katulad ngayon, nag-declare si Sara noong 2026 ba siya nag-declare o 2025? 2026, no? Declared siya na tatakbo siyang presidente. Pero sa totoo lang mga kababayan, no, hindi po natin mahulaan sa sobrang haba pa ng panahon, marami pang magbago diyan. Ma'am Yasi Molina, hello po. Marami pang magbabago diyan, mga kababayan, no? Malay natin, 'di ba? Malay natin itong sinasabi kong ito, pagkadating ng ilang taon, halimbawa 2027, yung campaign biglang nag-declare si F. Elisa na tatakbo siyang senador, tatakbo siyang presidente, tatakbo siyang vice president. Di ba? Tatakbo siyang congressman, governor. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ganito yan in my kasi, hindi naman po kasi nalalayo sa kanila yan. Una, presidente si PBBM. Anak niya congressman. So may possibility na may time talagang papasok si F. Elisa. Una, mga kababayan, si F. Elisa ay nag-retired na po sa pagtuturo. So wala na siyang ibang gagawin. So ngayon, may possibility pumasok sa politics yan. Ito, reaction ko lang ito, opinion ko lang ito. Wag po kayong wag kayong, may iba kasing magalit, may iba kasing sabi ganito, lalo mga DDS. 'Di ba? So, hindi natin mahulaan, 'di ba? Na actually si F. Elisa ngayon, hindi na nagtuturo yan, retired na yan, na yan parang nagretiro na siya.
sa pagtuturo. So ano bang aabalahan niyang bagay? Una, wala pa naman siyang apo. Ha? Pangalawa, kung sabihin niya magtanim-tanim siya, marami naman silang katulong. Ya? O, una, magserbisyo siya sa tao. Siyempre, kailangan niya rin ng posisyon. Una, halimbawa yan, katulad niyan. O, ito, pumunta siya ng Quezon City. Pakinggan natin na. Ito, pumunta siya ng Quezon City, mga kababayan. Marcos sa Quezon City. Mm. Pero Ayan na. tuloy ang pamamahagi ng bigas ni First Lady Elisa Araneta Marcos sa Quezon City. Pero bukod sa ayuda, agaw pansin din ang naging bansag niya kay Mayor Joy Belmonte. Oh, Ang diba? detalye sa agenda report ni Isaiah Sabi ko nga sa Mirafuentes inyo ng eh. Abante. Dalawang taon pa bago ang 2028 elections, pero tila may paramdam na si First Lady Liza Araneta Marcos. Kasabay kasi ng pamimigay niya ng tig 10 kilo ng bigas sa Barangay Gulod sa Quezon City, tinawag ni ML si Mayor Joy Belmonte na senador. Machi. Maraming salamat, Mayor Joy. Senator Joy. Okay, nandito po ako ngayon. Diba? Alam mo, 3 beses na kami itong linggo. Magkasama si Senator Joy. Ang galing talaga ng mayora niyo. Naispatan rin kanina ang closeness ng unang ginang at ng mayora. Pero nang tanungin ulit natin si FL, Are you supporting Mayor Joy as Senator? Are you supporting her? If ever she'll run as Senator? Mayor Joy, you mentioned Senator Joy. Are you supporting her, ma'am? hindi rin Ask naman her, nagbigay ng diba? direktang reaksyon si Mayor Belmonte. Pero Oh. nagpapasalamat daw siya dahil bumabaha ng biyaya sa Quezon City. Well, una, nagpapasalamat ako sa unang ginang natin, si First Lady Liza Araneta Marcos, sapagkat isang pribilehyo, karangalan po para sa amin na Pag tumakbo talaga si If Elisa ang presidente, mag-apply talaga ko spokesperson. Nako Pag ako nandoon, tas maraming bumatikos, isa lang talaga sasabihin ko. Ang sabi ng ating presidente, hindi niya kayo kaliber. Kayo, mga fake news, mananagot kay sa batas. Sa totoo lang mga kababayan, si F. Elisa, hindi na tayo magtaka kung pumasok man siya sa politika. Una, kung halimbawa tatakbo siyang presidente, tatakbo siyang congresswoman, tatakbo siyang gobernur sa kanilang lalawigan, hindi na tayo nagtaka kasi nga, politician po sila. Pangalawa, si F. Elisa, kung papasok man sa politika, may utak. Pangatlo, may pinag-aralan. Pang-apat, may alam. Si Banat Bay nga, tumakbong senador, wala namang alam. Si Ruina Guanzon nga lakas ng loob tumakbong senador, ano bang nagawa niya? Sa kanya bang constituent, sa kanya bang nasasakupan, may nagawa ba siya? Halos lahat ng kapitbahay niya, kaaway niya. Diba? Si F. Elisa, kung papasok yan sa pagiging presidente, hindi na tayo magtaka kay politician yan sila. Di ba? Asawa niya, presidente. Anak niya, congressman. So, anong question doon? Tapos, abogada, may pinag-aralan, may alam. Mayaman pang pamilya ng galing. Negosyante ang pamilya. Tycoon. So, hindi na tayo magtaka. Si Sara Duterte, si Basti Duterte nga, dating barumbado, naging mayor Di ba, mga kababayan, nagtataka pa ba tayo? Si Basti Duterte nga, dating barumbado, naging mayor. Biruin nyo ito. Sa loob ng ilang taon na ako po ay nasa Mindanao, lagi kong naririnig si Basti, barumbado, bugoy, pasaway nga anak ni Digong. Sino ba namang hindi? Diyos ko, sino mga taga Davao dyan, paki-comment. Sinong hindi nakakilala kay Basti sa Davao? Si Basti, palahubog, pasaway nga anak. yan palahubog, lasinggero, pasaway na anak, adik. Yan yung laging naririnig noon, nung high school days ko pa. So, nagtaka tayo pag 2022 naging mayor, 'di ba? Tapos tatanungin mo, anong nagawa ni Basti sa Davao? Ba't siya naging mayor? Wala. Naging mayor lang siya dahil sa tatay niya, dahil sa pangalan nila. Si Sara, paano naging vice president si Sara? Mayor lang naman ng Davao yan. Ano bang nagawa niya? Sige nga,
Ipangalan nyo, i-comment nyo kung anong nagawa ni Sara sa Davao. Wala. Sinunod niya lang yung ginawa ng tatay niya. Kasi ang style kasi ng mga politician kasi sa probinsya, mga kababayan, ganito po yan. Mayor ang tatay. Pagkatapos yung 3 termino, papalit yung anak. O, kahit walang kwenta yung anak, basta yung tatay naging mayor, okay yun pumalit. Totoo yan, no? Sino mga taga-probinsya dyan, no? Hindi lang mga Duterte, ha? More on yan sa mga politician sa probinsya, ganyan po ang estilo. Halimbawa, ang tatay congressman, pag natapos ang termino, papalit ang anak. Oh, tapos pag naging congressman ng anak, yung apo magiging mayor. Halimbawa, ang lolo, congressman, ang anak, mayor. Tapos yung apo, city councilor. Tapos yung apo sa tuhod, barangay captain. Ganyan yan eh. Tapos pag natapos ang termino ng lolo, ang papalit yung anak. Magiging congressman ng anak, ang anak nung yung apo, yung anak nung anak magiging mayor. Tapos yung mayor, yung anak niya magiging city councilor. Sunod-sunod yan eh. Cycle yan eh. Ganyan yan. Kaya kahit walang kwenta yung anak, yung apo, basta ang apelyido dinala, pasok yan sa politika. Ay nako, sabihin nyo nga sa akin, sino mga politika dyan na naging mayor, anong nagawa? Ang tatay mo, mayor noon, nung natapos ang termino, pumalit ang anak, wala namang nagawa yung anak. Sama-sama lang naman sa tatay, tapos naging mayor pa. Sige nga, tigil-tigilan nyo nga ako. Kaya ganun yan, mga kababayan. Kaya nga, di ba? Kita nyo, si Rowena Guanzon, nangarap maging senador. Ano bang nagawa ni Rowena Guanzon bukod sa pag-aawayin yung mga kapitbahay niya? Bukod sa pag magsisigaw-sigaw dyan sa Rockwell, bukod sa kritiko ni BBM. Di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, dapat tayong mga botante, burahin na natin yan sa kasaysayan ng Pilipinas na kapag ka ang tatay ay mayor, natapos ang termino, papalit ang anak, wag dapat ganun. Parihain ninyo sa Maynila. Kapag ka ang mayor na nakaupo, walang ginagawa, palitan ninyo ng mayor na may resibo, may napatunayan. Di ba? Ganun dapat ang gawin nyo. Tingnan nyo ang mga taga Maynila. Hindi na sila katulad noon na halimbawa, yung tatay ay vice mayor, yung anak maging mayor ay nananalo. Hindi. Ang iniisip kasi nila, mayor nga tatay mo. Pag pumalit ka, anong gagawin mo? Nanalo ka dahil ang tatay mo mayor. Ikaw, anong nagawa mo? Ngayon, tignan nyo. Hani Lacuna versus Isko Moreno. Si Hani Lacuna nanalo, wala. Lahat lang ng nagawa ni Isko, sinunod niya. Yung iba nasira, hinayaan lang. Di pinalitan ni Isko ngayon. Bakit nila pinabalik si Isko? Dahil nakita nila na si Isko may nagawa, may napatunayan, may resibo. Di ba? Kaya ganun ang kailangan ng tao, mga kababayan, no? Kaya isipin ninyo, Sita ng 3 beses sa Quezon City ng ating unang ginang, bagamat ang laki-laki ng kanyang kinasasakupan. Huling termino na ni Belmonte bilang mayor ng Quezon City na magtatapos sa 2028. Kabang-abang kung aangat na ba siya sa posisyon at kung sino ang magiging pambato niya sa iiwan niyang lungsod. Para sa agenda ay Sayamir Fuentes, Abante. Diba? Kita ninyo? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, no? Kapag ka sa sunod eleksyon, piliin natin yung mga politiko na iboto natin, yung may mga nagawa. Mahirap katulad yan, Banat Bay, tatakbong senador. Hindi ka pa nga dumaan ng barangay chairman, magsisenador ka na, putang ina ka. Diba? Sorry ha. Yan dapat ang isipin natin. Vlogger ako, tatakbo ako senador. Putang ina mo, di ka ba nahihiya? Diba? Hindi ka nahihiya? Vlogger ka, naninira ka, gumawa ka ng content, anong natulong mo sa bayan? Yung babayaran ka ng isang politiko para siraan mo yung kapwa niya politiko, tapos tatakbo ka senador? Tang ina ka? Ito pa, sunod. Yan natin, mga kababayan. No? Si Zamora. In other news, First Lady Liza Araneta Marcos nudges Mayor Francis Zamora for a possible future senatorial post as she leads the distribution of rice assistance to more than 4,000 senior citizens
in San Juan City. Ivy Reyes reports. About 4,400 senior citizens in San Juan City received Rice Aid today as First Lady Luis Araneta Marcos led the aid distribution this morning together with Mayor Francis Zamora. This is the second wave of the Bawat Bayan Makikinabang Rice Aid for senior citizens of San Juan, where a total of 8,898 beneficiaries have already received their first aid in May. The next distribution is expected in September and November. In San Juan City alone, the funding for this program is set at 21 million pesos under the Local Government Support Fund or LGSF. Mayor Zamora thanked the First Lady, whom he referred to as someone the city of San Juan can seek help from. As Zamora mentioned President Bongbong Marcos's years spent in San Juan, the First Lady recalled Zamora's hospitality during the COVID-19 pandemic. Marcos shared it is in San Juan where she got vaccinated despite not being a resident of the city. The First Lady even nudged Zamora for a legislative post in the future. And here I am now giving you all. Grabe yung mundo, di ba? Paikot-ikot. Anyway, maraming salamat po sa inyong. Nandito po ako dahil hindi dahil sa COVID at injection. Nandito ako dahil yung iyong mayor na maging senador. Diba? Asked if he has plans for a higher government position, the Philippine Cities League Kita ninyo, mga kababayan. Kaya nga, ano daw, do not vote and flash in Inidoro for Aquino vloggers and Duterte blogger cronies. 2028 candidates for Senate and Congress. Actually, sa totoo lang mga kababayan, mahirap kasi talaga na mag-maintain ka ng isang politician. Ito meron akong gustong pangalanan. Alam nyo, mayroong mga politiko, lalong-lalo na yung bandang Binangunan, Rizal. May nadaanan kasi akong kalsada dyan, no, sa Binangunan, Rizal. Paulit-ulit na lang yung mayor dyan, pero yung kalsada, apakasira. Nadaanan ko talaga, sa totoo lang, Binangunan, Rizal. Maraming nagrereklamo, bakit yung kalsada dyan, mayor? Sa Binangunan mismo. May kalsada dyan sa Binangunan na, Diyos ko, yung mayor, naging mayor na siya, tapos naging city councilor, bumalik na naman pagka-mayor, tapos naging mayor ulit. Yung kalsada niya sira pa rin. Bakit ganoon, mayor? Pwede bang pakiayos naman? Kasi ako nabiktima ako butas-butas yung kalsada mo. Di ba? Kaya nga iwasan yung ganyan mga kababayan. Maraming mga ganyan. Diyos ko, meron pa akong nadaanan. Saan ba yung banda? Bandang, saan ako napadpad nung time na yun? Kasi namasyal, actually mga kababayan, naalala nyo yung pumunta kami ng Caloocan nila Mema. No? La Mima, di ba marami kami, La Francis Balahura. Pumunta ako ng Caloocan at that time. Yung nagkita kami nila Mayor Along. So, syempre, namasyal ako ng Antipolo. May mga kainan kasi dyan sa Antipolo, yung mga overview, yung mga cityscape, yung mga, ano ba yung kinainan namin, meron pang, Estridge, may mga kainan sa bundok. Yung nakadaan ako, putang ina, kita, nakamotor ako noon. Angkas. Putang ina, mga kababayan, yung kalsada. Sabi ko talaga, pwede bang kalimpagin yung mga congressman, governor, mayor sa lugar na to? Putang ina yung kalsada nyo. Ang yabang-yabang ninyo magpapakilala. Ako si mayor, ako si congressman. Pero yung kalsada nyo, putang ina, pakiayos naman. Wala nga kayong flood control kasi wala namang baha dyan sa bundok ninyo. Pero naman yung kalsada nyo naman, maawa naman kayo sa mga residente. Mga pothole. Maawa naman kayo. Mayor, congressman, Binangunan, Rizal. Tignan nyo yung mga kalsada ninyo, maawa naman kayo. Maawa naman kayo. Napunta na ako Antipolo, napunta na ako Anguno, napunta na akong Binangunan po. Tangina yung kalsada nyo. At saka ako'y nananawagan yung lugar ng Binangunan, Angono at Antipolo, dapat ipasara nyo yung mga mining dyan. Putang ina yung bundok nyo, nagkakalbuhan na. Makita-kita mo yung bundok, puro minahan, yung baba, puro village. Hoy.
Hoy, mga politiko dyan, magkano bang lagay? Yung mga bundok ninyo nakakalbo na. Puro subdivision na yung lugar, puro minahan na yung lugar. Okay lang sana kung ang subdivision nasa taas. Eh, ang problema, subdivision nasa baba, minahan yung nasa taas. Eh, kung maglaan sa light, ubos lahat ng tao dyan. Di ba? Hoy, mga politiko, giahak. Di ba? Oh, mga quarry. Putang inang yan. Oo. Basta yun lang ha, yun lang manawagan ko. Wala akong pinangalanan pero mahiya-hiya naman kayo. Sir Benz Costales, hello po. 'Di ba?